Hello guys, welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet. And yes, it's Tuesday, and you know what that means? It's now time for another bold review dito sa Taboo Tuesdays only on Harriet. And yes, ayon nagbabalik ang aking PNG avatar. I think the setup is now ready. And then this Friday, there's one concept na nawala sa channel na to dahil nga nasira yung computer ko. But now, I can do it again because of the powers of the Steam Deck. Ayun. So, bago pa tayo magpaligoy-ligoy pa, kung gusto niyo ang video na to, palike na lang po, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa Taboo Tuesdays only on Harriet. At oo, ibabalik natin ang tier list sa Biyernes pagdating ng Balahibong Pusa trailer. Right now, let's just say this is the last review before the soft reset ng ating channel sa Friday with Balahibong Pusa. I'm gonna personally call it Balahibong Palusa. Like Wrestle Palusa, pero Balahibong Palusa. Ayun. So, anong offering ng Viva Max ngayong Martes? We are going to review Next Door Affair. I think Next Door Affair ata yung ano? Next Door Neighbor. Next Room Affair. Ayun, Next Room Affair. Okay, so ito ay kwento ni Leia. Siya ay pinagbibidahan at ginagampanan ni Karen Lopez. Si Karen Lopez ay yung nawawalang Viva Max star dati. Kung matatandaan nyo, sa mga balita siya yung nawawala. At nawala siya dahil naghahanap siya ng yung self ano, she's meditating, I guess. I think that's the lack of a better word. Finding her true self siguro. At ang kanyang kapartner dito ay si Mac Morales, yung lalaki na nasa thumbnail. Ginagampanan niya ang karakter ni Ramon with a supporting cast ni na Margaret Season, Julian Richards, Paula Santos, Roxanne De Vera, and then may Joko Rivera dito. I think yan yung asawa ni Krista Miller. Yeah, Krista Miller is here. Ayun. I think this is Krista Miller's first or second project. Naalala ko lang siya sa Wow Mani. Ayun. Which failed. Malas nila. Okay. So, after what is said and done, ano ba itong Next Room Affair? Okay, it's an erotic drama romance tungkol kay Leia, isang estudyante. Siya ay nagpa-practice ng voyeurism dahil sa kalampag ng kanyang mga kapitbahay na sina Ramon at si Mara, played by Mac Morales and Paula Santos respectively. Actually, Paula Santos didn't do shit. Asawa lang siya or live-in partner lang siya ni Mac Morales. Ang dating kasi dito, napapansin ni Leia na pag umaalis itong si Mara, may babaeng pumupunta sa tenant sa tinutuluyan nila kasi magka-tenant sila eh. At ang kasunod na room ni Mara at ni Ramon ay yung kay Leia. So, ang unang narinig ni Leia na nagtatalik kay Ramon ay itong si Mia, si Margaret Season. Okay. So, ito ay maganda. Pawisan sila. Pawis na pawis yung ganap. And this will be the format of the next few scenes to come. Okay? Second scene na ulit at napunta tayo kay Julian Richards. Si Jen na medyo may accent pero parang basic lang. You see, Margaret Season, Julian Richards, maganda naman yung performance nila pero hindi memorable. Okay? Ito ay parang setup lang sa unti-unting libog na de-develop ng batang si Leia.
para kay Ramon. To the point na gumawa si Leia ng butas sa likod ng painting para bosohan ang pagtatalik ni Ramon sa iba't ibang babae. Through over the days, nagiging close si Leia sa si Ramon. Paano naging close? Inuutosan or naghihingi ng pabor si Leia kay Ramon para magpalit ng bumbilya or any gawaing bahay na lalaki ang kailangan kasi muscular, di ba? Nakita ni Leia na nagbibihis. Binoso ni Leia, nagbibihis si Ramon. Tapos nagsuot ng boxer shorts na Calvin Klein, may bulge sa etits, di ba? So, yun. Doon parang yung obsession ni Leia doon nagiging fruitful, di ba? Nagiging nagaganap na or unti-unti nagmamaterialize. Ayun. So sa pagkakataon na inimbitahan ni Leia si Ramon para ayusin yung gripo, dito na sila nagtalik. At nagtalik sila dito, then nagsususpensya si Mara kasi ang lalim ng tingin ni Leia kay Ramon sa susunod na araw at nagtalik sila pagkaalis ni Mara. And ito para sa akin ang second best mature scene sa pelikula na to. Why second best? Because may parang we got a new challenger na pumasok sa pelikula na to at ito ay si Roxanne De Vera. Medyo bago lang siya. Let me see her cinematography dito sa Viva Max site. Roxanne De Vera daw eh. Yan. Shows with Roxanne De Vera. She is on Puri for Rent and Paalam Salamat. Magandang pelikula yung Paalam Salamat. I would recommend watching it. It's one of those, I think, ibibigay ko na nominees for Movie of the Year. Okay? So, ito kasi kay Roxanne De Vera, siya yung, I guess, it's Sherry. Sherry yung pangalan niya. Siya yung BDSM. Papasok siya sa tinutuluyan na unit ni Ramon na may handcuff at whip. Cool whip. Diba? At dito binusuhan ni Leia si Ramon na nakikipag-BDSM Zegs kay Sherry. Yun ito yung karakter ni Roxanne. At dito dito masakit yung pakiramdam ni Leia. At dati kasi parang nonchalant si Leia eh. Yung wala siyang pake na ito si Ramon, maraming babae na tinutuhog. Pero meron pala. At sa oras na magsuspetsa si yung asawa ni Ramon na si Mara, hindi niya pinalampas na tanungin si Leia. Siyempre si Leia nagkunwari. Okay? Hanggang sa malaman na ni Mara na may nangyayari kay Ramon at ayun, wala na. Wala na sila. Nag-farewell segs, itong si Ramon saka si Leia. Pero after nun, wala na sila. At ang nangyari, may nag-move in sa dating unit ni Ramon at ni Mara, at ito ay sila Krista Miller. At ang huling pagtatalik sa pelikulang ito ay ang eksena ni Krista Miller na parang nahuhulog na ang kanyang implant sa kanyang dibdib. Yeah, seryoso, yun yung interpretation ko. Alog ng alog eh. Akala mo ma-detach na eh. Ayan, tanda na kasi. Ayan. Okay, I can't rank this kasi wala pa yung tier list. So yeah, tune in on Friday for the tier list. We're restarting again with Balahibong Pusa. Pero dito sa Next Room Affair, I really like the movie. It's so straightforward. May mga dead scenes like in dulo. Nagtititigan lang sila. Like, dahil lang nagtititigan, wala nangyayari. Dead air siya. Nakatulog ako ng konti. Ayun, nilabanan ko yung antok. So, there are some low parts. I'm just going to say this is like below average na movie para sa akin. It's rated 4 stars sa BMX site. Pero ako, yeah, below average. Like, 2.5. Ganun. 2.5 out of 5. That's just my take. Pero, get with a grain of salt.
kasi we're not watching BMX for the story, pero pagdating sa bold, I think todo bigay naman to si Mac Morales. Kasi lahat ng babae na katalik niya, nalasahan niya yung areola nila. O, nilasahan niya yung areola ni Santos, ni Richards, ni De Vera, lalong-lalo na si Karen Lopez. At nagulat ako Karen Lopez can actually do it. Uh, siya yung subject kasi, di ba, yung nawawala dati. So, I doubt that she can do something in VMX, but I think this is her first memorable role. Let's see yung cinematography ni Karen. Kung may naalala akong eksena niya. Habal, Maalikaya, Barurot. Barurot, I think, sino yung nasa Barurot? Teka. Si JC Tan. Ito yung ito yung, siya yung magnanakaw, no? Si Lucy. Oo. Yeah. Si Karen Lopez, si Lucy dito sa Barurot. Naalala ko na. Which is maganda ring pelikula. Ayun. Yes, this is my review of Next Room Affair. Thank you for watching. This is a goodbye. This is a good night. Bye.